Welcome back muli sa ating channel. One Piece Full Chapter 1098 nga pala. Ngunit bago nga iyan, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay huwag mo nang kalimutang pindutin ang subscribe button at i-hit ang notification bell upang maging laging updated sa ating videos na ilalabas. At huwag mo na din kalimutang i-like ang video dahil malaking tulong na nga iyan sa ating channel. So tara na guys, simulan na natin. Sa paglabas nga nitong Full Chapter 1098, makikita natin sa unang page ang paghingi ng apology dito patungkol sa quality ng inirelease na manga dahil hindi natapos ang manuscript rito ni Master Oda. Well anyway nga, tumalo na tayo sa nilalaman ng chapter dahil sa nakakaawang karanasan rito ni Genie. Meron nga itong title na Bonnie is Born na may cover page ito ni Brook na hawak-hawak ang kanyang gitara. Mag-uumpisa ang scene rito sa Revolutionary Headquarters sa Baltigo na tumatawag ang hukbong rebellion dahil sa surpresang pag-atake sa kanila ng world government at pagkidnap sa kanilang captain na si Genie. Ngunit hindi sila makapagpadala ng reinforcement dahil sa marami ding injured sa pakikipagdigma sa Goa Kingdom. To the rescue itong si Kuma at sinabi kay Ivankov na siya ang pupunta. Pinigilan ito ni Ivankov dahil nga alam ni Ivankov na madami na itong natamong pinsala sa kanyang mga misyon. Lalo pat noong nasa Sorbet Kingdom ito at hinuli ng mga Sorbet Army. Ngunit hindi nagpapigil si Kuma. Pero sa tingin ko guys, dahil hindi pa alam ni Kuma na nakidnap itong si Genie kaya pinipigilan ito ni Ivankov. Well sa next panel nga makikita ang biglang paglitaw ni Kuma sa lugar na magugulat rito ang mga rebellion sa isang higante na bumungad sa kanilang harapan. Dahil sa lakas ni Kuma at may taglay na Devil Fruit ability na natalo niya ang world government. Masaya rito ang rebellion army dahil sa 3 taon na silang naikipaglaban rito at natalo na nila na nagpasalamat sila rito sa tulong ng Revolutionary Army. Dahil sa pagkatalo ng world government may nakapag-report rito na naubos ang kanyang kasamahan at natalo sila ng Revolutionary Army. Next niyan ang pag-uusap ni Kuma at Dragon sa pagkidnap kay Genie. Sinabi rito ni Dragon na siguro matagal nang binabantayan ang grupo ni Genie at humahanap lang ng tiyempo para ito ay makidnap upang dalhin at gawing asawa ng Celestial Dragons. Makikita nating bahid sa muka ni Kuma ang pagkabigla na may halong pag-aalala. Humingi ng tawad si Dragon, ngunit makikita natin ang pag-iyak ni Kuma na siya raw ang may kasalanan. Siguro naisip niya rito na kung maaga lamang siya nakarating ay marahil na iligtas niya itong si Genie. Sinabi lang dito ni Dragon na aalis na siya at dadalhinan niya ang barko para ito ay makapagpahinga na dahil pagod na ito. Tumalon ang scene 2 taon makalipas mula sa pagkidnap kay Genie at ginawang asawa ng Celestial Dragons. Nagawa ni Genie at kasama ng kanyang anak na si Bonnie na makarating sa Sorbet Kingdom. Dito ay kinontak na ni Genie ang Revolutionary Army at ikwento ang kanyang naranasan. Dahil sa pagkakaroon ni Genie ng malubhang karamdaman at wala na nga itong silbi sa kanila, itinaboy ito ng kanyang naging asawang Celestial Dragons. Makikita natin sa panel na to ang tuwa't saya na nararamdaman ni Kuma at Ivankov. Sinabi dito ni Genie na gusto nga niya makita ang lahat sa hukbo ng Revolutionary Army. Ngunit dagdag pa niya dito na ito ang kanyang pamamaalam sa kanila. Nabigla ang lahat rito at tinanong ni Kuma kung saang lokasyon naroroon si Genie at pupuntahan niya nga ito kaagad. Humingi naman ng tawad rito si Genie kay Kuma dahil sa pag-aalala nito sa kanya at gusto pa siyang makita. Ngunit sinabi rin dito ni Genie na siya ay patay na. Sinabihan rin dito ni Genie si Dragon na alagaan itong kanyang Kumachi. Sabay biglang naisip ni Kuma kung saan lamang matatagpuan itong si Genie. Nadali-dali kaagad itong nagtungo sa Sorbet Kingdom. Binanggit pa ni Genie ang kanyang nararamdaman kay Kuma, ngunit sa pagmamadali ni Kuma ay hindi niya ito narinig. Lumipat naman ang panel sa pagdating ni Kuma sa Sorbet Kingdom. Hinanap niya kaagad itong si Genie na kung saan tama ang hinala ni Kuma na si Genie ay sa kanyang lugar lamang nagpunta. Ngunit sa kasamaang palad, patay na ito ng kanyang makita na ang kanyang mukha at ang buong katawan ay nagkukulay blue kapag ito ay na-expose sa natural na ilaw at ang kanyang balat ay tumigas na kasing tigas ng bato. Habang hawak-hawak ni Kuma ang labi ni Genie, nag-flashback sa kanya ang masasayang alaala nila ni Genie, pati na din ang balak na pagpapakasal ni Genie kay Kuma at dagdag pa niya rito na paliligayahin niya itong si Kuma. Umiiyak habang yakap-yakap ni Kuma ang labi ni Genie. Sinabi rito ng matanda na tinawid niya ang karagatang nasisinaga ng araw sa natitira niyang kaunting buhay. Makarating lang sa kanilang lugar upang mailigtas at masurvive ang kanyang sanggol na anak. Dito makikita natin ang pag-iyak ng sanggol at ipinangako ni Kuma na aalagaan niya ito at palalakihin. Sa next panel naman ang paghimlay at paglibing sa labi ni Genie. Sumunod nga riyan ipinapakita sa atin na pinapainom ni Kuma ang batang sanggol
sanggol na si Bonnie ng gatas sa loob ng simbahan kasama ang mga matatanda. Pinapagalitan siya rito ng matatanda dahil sa mali ang ginagawa ni Kuma. Gusto nang agawin ng matanda ang pagpapainom rito kay Bonnie. Sinabi dito ni Kuma na dapat matulog itong si Bonnie sa isang metal na higaan. Ngunit sinabi rito ng matanda na maaari niya itong madurog si Bonnie dahil sa laki ng kanyang katawan. Dahil sa lakas ni Bonnie uminom ng gatas, naaalala niya si Ginny na magkatulad sila sa lakas kong kumain. Makikita natin ang unti-unting paglaki ni Bonnie sa puder ni Kuma. Tinawag niya itong si Kuma na kanyang ama. Makikita nating masayang-masaya ang mga matatanda habang umiiyak naman si Kuma sa tuwa. Sa next panel nga ay makikita natin kung paano sinasabay-sabay ni Kuma ang kanyang mga obligasyon, ang pagpapakain at pag-aalaga niya kay Bonnie, ang pagtulong niya sa Hukbong Revolutionary Army sa mga misyon, at ang pagtuturo niya kay Sabo upang maging malakas na bahagi ng Revolutionary Army. Makikita rin natin ang sabay na pagtulog ni Kuma at Bonnie na nakalagay itong si Bonnie sa isang kwadradong metal upang hindi ito madaganan at maipit ni Kuma. Sumunod dyan itong pagsasarado at paglalagay ng barikada ni Kuma sa simbahan. Nakita ito ng dalawa niyang kaibigan at nagtanong kung bakit nilalagyan ito ni Kuma. Pinasarado lang ni Kuma ang pinto at pinapasok ang dalawa. Tinuro rito ni Kuma ang kulay blue na bato na nasa pisngi ng batang si Bonnie. Nagtanong ang dalawa kung ito ba ang dumapo na sakit kay Ginny. At dali-dali silang umalis at naghanap ng doktor. Unang doktor na dumating riyan ay hindi naniniwalang nag-i-spread ito kapag nasisinagan ng natural na ilaw. Sinabi ng doktor na itest nila sa labas. Nagalit rito si Kuma. Ang sumunod na doktor naman ay sinabing hindi niya alam kung anong simptomas ang meron sa kondisyon ni Bonnie. Nakakaiba ito sa Amber Lead Syndrome. Kung matatandaan nyo, ito ang sakit ni Lo noong bata pa siya. Sa next panel naman, makikita natin dito si Kuma na nagpapaalam kay Dragon na mag-quit muna sa Revolutionary Army dahil sa karamdaman ni Bonnie na unti-unti nang nade-develop at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Pero gusto niyang mag-focus at nasa tabi lang siya nito palagi na inaalagaan ang bata. Pumayag si Dragon sa desisyon ni Kuma at dagdag pa niya rito na marami silang mga doktor sa iba't ibang panig ng mundo na maaaring tumingin sa kondisyon ni Bonnie at nagpasalamat na rito si Kuma. At tumalon naman ang scene kung saan 5 years old na itong si Bonnie at 7 years ago mula sa current nating timeline. Makikita natin ang pambubuli nitong mga bata kay Bonnie at sinasabi nila rito na si Bonnie ay isang vampira. Ngunit di papatalo itong si Bonnie sa kapwa niya bata na nag-sign pa nga ito sa kanyang gitnang daliri. Pinakitaan ng isang bata si Ginny ng cross, ngunit sinipa ito ni Ginny sa muka at sinabing simbahan ang kanyang lugar. Umiiyak ang bata at tumakbo palayo. Hinawakan ni Kuma ang kamay ni Bonnie at sinabing kinakabahan siya at natatakot kapag napapalapit ito sa pinto. Sinabihan ni Bonnie ang kanyang ama rito na masyado itong takot na parang pusa at dagdag pa niyang nagbibiro lang ito. Sinabi ni Kuma na huwag magbiro si Bonnie dahil nag-aalala ito sa kanya. Sinabi rin dito ni Bonnie na hindi na niya uulitin at ayaw niya makitang nalulungkot ang kanyang ama. At makikita nating umiiyak itong si Kuma habang niyayakap si Bonnie. Pinento ni Bonnie rito na binubuli siya dahil sa batong nakadikit sa kanyang pisngi. Biglang singit rito ni Kuma na marahil nagsiselo sa mga batang iyon dahil wala silang gem na kasing ganda ng nasa sa iyo. Masayang masaya rito si Bonnie sa sinabi ng kanyang ama. Next niya ay tinanong ni Kuma si Bonnie kung saan ito gustong magpunta kapag ito ay gumaling na. Sinabi niya rito sa Sky Island na nabasa niya sa isang libro. Bahid sa mukha ni Kuma ang pagkabigla, ngunit sinabi niya rito na marahil nandoon si Nika dahil malapit ito sa araw at sumasayaw itong si Kuma habang kinakanta ang Drum of Liberation sa kung saan pupunta sila sa Sky Island sa pagsapit ng 20 years old ni Bonnie. Habang nagkakasiyahan ng dalawa sa pagsayaw at pagkanta, tinanong ni Kuma si Bonnie ng isa pang beses kung saan siya gustong magpunta kapag siya ay 19 years old na. Sumagot dito si Bonnie na sa Fishman Island daw. Naputol na nga riyan ang scene at makikita natin ang pag-uusap ni Kuma at ng isang doktor patungkol sa kondisyon ni Bonnie, na ang kondisyon ni Bonnie ay walang lunas na tinatawag itong Sapphire Scale, isang new deadly rare disease na kapag ang isang tao ay na-expose sa araw man o buwan, basta't ito ay natural na ilaw, ang bato na nasa kanyang pisngi ay dadami. Dagdag pa niya rito na walang medical treatment para sa kondisyon ni Bonnie at maaaring hindi na siya umabot ng 10 taong gulang. Nabigla itong si Kuma sa kanyang narinig, ngunit pilit niya pa rito na wala ba talagang ibang way para malunasan ang kanyang kondisyon, na gusto niyang palakihin itong si Bonnie ng malusog at masayang bata. Biglang lumitaw itong si Bonnie at narinig ang usapan ni Kuma at ng doktor. Sa mabuting pagkakataon, ang narinig lamang ni Bonnie ay 10 taong gulang. Dahil sa hindi magawang masabi ni Kuma ang kondisyon ni Bonnie, umiyak na lang ito at sinabing
manggagaling ito pagdating ng 10 years old. Masaya rito si Bonnie sa naging balita ng kanyang ama, ngunit baka sa mukha ni Kuma ang pag-aalala at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Makalipas naman ng isang taon, isang matinding bangungot na naman ang mangyayari sa Sorbet Kingdom. Humihingi ng tulong itong mga matatanda kay Kuma dahil sa pagbabalik ni Bakery. Ginawa ulit ang polisiya 16 years ago nang nakakalipas. Pinapatay niya ang mga wala ng silbi sa kanyang nasasakupan. At dito na nagtatapos ang full chapter, guys. At dahil sa may break tayo next week, abangan natin ang mga hindi pa nabibigyang linaw na impormasyon patungkol rito sa flashback ni Kuma. So yun lang, One Piece.